Praise the Lord. Magandang gabi po, brothers and sisters in the Lord. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. And welcome po sa ating prayer meeting. And welcome po sa the Foursquare Church, San Juan City. My name is Pastor Willan Gakis. Sama-sama po tayo na tumulog sa trono ng biyaya ng Panginoon. And let's pray for our church. Let's pray for yung mga concerns po natin para po sa ating iglesia. Pwede rin po nating isama yung ating mga personal po na mga kahilingan sa Panginoon. At sama-sama po tayong mag-worship at kumonect sa presensya ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagliligtas na ginawa po niya sa ating mga buhay. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong kwento kung paano po tayo niligtas ng Panginoon. At darating po ang panahon kapag tayo po ay nasa kaharian na ng Panginoon, tayo po ay nasa langit na. Iisa po ang ating awiting papuri para sa Diyos. At ang awitin po natin ay karapat-dapat po ang Panginoon. Worthy is the Lamb who was slain. No? Worthy of glory, honor, power, praise, dominion, strength. No? Yun po yung aawitin natin ng sama-sama doon. Ibabalik po natin ang papuri, ibibigay po natin ang pagsamba sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-practice na po tayo ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Lord. Because for all eternity, yun po ang gagawin natin sa kaharian ng Panginoon. Magpasalamat po sa Kanyang amazing grace. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song. Yes, Lord, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior
hands up. Perfect submission. All is at rest. All is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching, waiting, looking above, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Sing it out. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Lift up your voice. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Come on, church. This is our story of redemption. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for our redemption story. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for saving us. Hallelujah. Thank you, Lord, for your amazing grace. We praise you. Come on, somebody thank the Lord for saving you. Can somebody praise the Lord and thank the Lord for loving you? Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Praise the name of Jesus. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior
so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Would you lift your hands as you sing it to the Lord? Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
thou art. How great thou art. How great thou let's worship the Lord. Let's worship the Lord, our Savior. Let's praise His holy name. Blessed be your name, O God. We bless your holy name, Lord Jesus. So rich and free, blessed be your name. Praise you, Jesus. Oh, we thank you, Lord, for saving us. We thank you, Lord, for loving us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's continue to thank the Lord for saving us. Thank you, Lord, for your amazing grace. For by grace you have been saved through faith, not of good works. It is the gift of God, lest anyone should boast. Thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Lord, for calling us. Thank you, Lord, for your mercy. We worship you. We praise you, Lord. We thank you, Lord, for salvation so rich and free. Hallelujah. Kung hindi mo po kami niligtas, Panginoon, nasaan po kami ngayon? Patuloy pa rin po kami nasa kapahamakan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon. And continue, Lord, to reveal your love, your immeasurable love. Yung pag-ibig mo, Panginoon, na hindi po namin masukat. Yung tayog, yung lawak, Panginoon, yung lalim ng pag-ibig mo sa amin. Continue, Lord, to reveal that love. Hallelujah. At Lord, punuin mo po kami ng pagmamahal. Pagmamahal sa iyo, Panginoon. At pagmamahal sa aming kapwa. Upang tunay kaming makatugon sa iyong panawagan for workers wanted.
sapagkat magagawa lang Panginoon namin na tumugon at sumunod kung kami po ay katulad mo, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig, puno ng compassion sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat may plano ka sa aming mga buhay. May plano ka para sa iglesyang ito, Panginoon, na kami po ay gamitin mo, Panginoon, para magdala pa ng marami pong kaluluwa, Panginoon, upang tipunin ang mga anak mo, Panginoon, ang mga tupang naliligaw, Panginoon, nagkalat kung saan-saan. Gamitin niyo po kami upang sila ay hanapin. Holy Spirit, lead the way. Lead the way, Panginoon. I-guide niyo po kami papunta sa kanila. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng mga outreach, ng mga gawain ng church na ito, upang sila po, ang mga taong ito, Panginoon, ay mag-gather po namin sa iyong iglesia. Father, we give you glory, we give you praise tonight, even as we pray, Lord, for these things, O God. Patuloy niyo po kaming tulungan how to seek your kingdom and your righteousness. Thank you, Lord, for your resources, Panginoon, na patuloy niyo pong ibubuhos sa iglesyang ito. Lord, it is our desire to do your will. Continue to transform our mind, renew our mind by your word upang malaman po namin, Panginoon, ang acceptable and perfect will, Panginoon, ng aming Panginoon. Oh, thank you, Jesus. To you all the glory, the praise, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga brothers and sisters po namin na ngayon po ay nanonood at nakasama po sa atin ngayon sa ating Wednesday prayer meeting. Napakaganda po na tayo po ay nagsasama-sama, tayo po ay nag-agree, tayo po ay merong assembly na katulad po nito na ang tinataas po natin ang Panginoon, ang tinataas po natin ay ang pangalan ng Lord sa atin pong worship, sa ating pong time together, because we know na kapag tayo po ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, ang presensya po niya ay sumasa atin. So, bago po tayo mag-pray ay dumako po tayo sa kaunting exhortation ng salita ng Panginoon at patuloy po nating i-elaborate or dagdagan pa yung ating mensahe last Sunday about proper way, or God's way of serving Him, serving the Lord. Na tutuhan po natin last Sunday na hindi pala yung kung ano yung gusto natin. Ang paglilingkod pala sa Panginoon na hindi yung opinion natin o anong gusto natin. Hindi po tungkol sa ating mga preferences. Kundi napakahalaga po na tayo po ay guided ng salita ng Panginoon. Ang example po na ibinigay natin last Sunday ay yung heart ni David sa 2 Samuel chapter 6. Kung saan namatay po si Uza dahil sa pagsalo po niya doon sa Ark of the Covenant na nalubak, na mahuhulog na. And ginamit po yung salita doon na error, at sa ibang translation naman ay irreverence. Yung ginawa pong yun ni Uza na paghawak po doon sa Ark of the Covenant ay error at irreverence. At yun po yung danger kapag hindi po tayo guided ng Word of God sa atin pong mga ginagawa. Sa mga prinsipyo natin sa buhay, ay prone po tayo na makagawa po ng pagkakamali laban sa Panginoon. Maaring maganda yung intensyon natin, katulad po ni David at ng mga leaders ng bansang Israel during that time, na they desire of the presence of God. Gusto nilang i-transfer yung Ark of the Covenant from the border to the center. Nung namensahe ko na rin po ito minsan,
yung geographical, ang naging mensahe ay yung geographical location ng ark. Napakaganda ng intention ni David na alam mo yun yung mula doon sa sa isang lugar na hindi napapansin yung presence ni Lord ay ilalagay mo siya sa sentro ng iyong bansa. So ang ganda ng ang ganda ng intention po ng plano ni David. Pero siguro sabi nga natin pagiging careless o pagmamadali po sa kanilang mga planning ay hindi po nila nabigyan ng pansin, no, ang salita ng Panginoon. Na kung ito po ay tiningnan nila, meron na pong naisulat, meron pong prescription ng Panginoon kung papaano po dadalhin ang Ark of the Covenant. And the only authorized people to carry the Ark of the Covenant were the priests. No? Sila po ang magdadala. So, the second time around na ito po ay ginawa nila David, pagkatapos po nilang saliksikin ng banal na kasulatan ng Old Testament, ang Torah, ang law, ay nagawa po nila ng successful. No? Kaya, sabi nga po natin may mga naiisip po tayo, maaring minsan sinasabi natin may impression sa atin ng Lord, may pinag-pray tayo, may nakikita tayong maganda, may mga ideas po tayo. All of those things are welcome, no, sa ating church. Lahat po yan ay pakikinggan natin sa mga meetings natin, sa mga planning natin. Lahat yan ay ilalatag natin. Bring all of that on the table. Lahat po yan ay ilapag natin at titingnan po natin. But it's not yet final. No? It's not yet final. Kahit po si pastor, pag ako po ay may mga naiisip pong mga project o kaya naman mga idea sa church, kahit ako po ay pastor, it's not final. Although ako po yung itinuturing na final authority or say, pero maganda po na padaanin po natin ang mga ideas na kahit pa kay pastor, no? Sa mga deciding body o kaya naman sa mga kasamahan natin. Kasi sabi ko nga po, kung yan talaga ay mula sa Panginoon, no? Magkakaroon po ng confirmation Magkakaroon po ng confirmation sa ibang tao na ito talaga yung pinapakita ng direksyon ng Panginoon para sa atin. So, masanay na po kayo sa ating church. It will be a process, no? Kasama po yan sa proseso ng ating simbahan for checks and balances. Na sa lahat po ng planning, meeting po, ay, pati nga, imagine nyo po, ay simpleng pintura lang po ng kulay ng kurtina. Lahat po yan pinag-uusapan pa. Bagamat mga maliit na bagay, pero alam mo, may dahilan no? May dahilan kung bakit yan ang kulay, bakit ito ang ganito, ba't nakalagay yan dyan. Laging merong paliwanag at dahilan. Hindi lang po natin ginagawang isang bagay, no? Dahil gusto lang ng isang tao or para pagbigyan lang ang isang tao. Hindi po ganun. Kundi nakikita natin na ito bang mga bagay na ito ay makakatulong po ito para sa paglago o pagpapaganda, no, ng gawain ng Panginoon na mayroong resulta. No? Kasi ayaw din natin, no, yung gagawa tayo ng mga plano o activities, programa na gagastos tayo, mag-e-effort ang mga tao, mapapagod po tayo, no, magbibigay tayo ng oras diyan, tapos walang mangyayari, walang resulta, no? Kaya po maganda po yung mga fellowships. Maganda po yan yung nagkikita-kita, nag-enjoy tayo, we enjoy one another's presence. Pero kung wala po yung na-achieve, no, na spiritual goal or even po something na maganda po, no, sa ikalalago po ng ating spiritual life, ikabubuti po ng simbahan o ng grupo o ng department nyo, sayang lang, di po ba? Sayang. Kaya napakahalaga po na lahat po ng event na ito ay pinagpipray natin, sinasala po natin, at ginajudge natin lahat ng bagay. Kaya dito ho sa church,
masanay ho kayo na judgmental ho talagang mga tao. Judging in a beautiful way, in a nice way, no? Hindi po yung judgmental na kino-condemn, kundi tinitimbang natin lahat ng bagay, sinusuri natin kasi sa biblical din po yung sinasabi, test every spirit, no? Kunin po ang mabuti, no? Cling to what is good, no? Reject evil. So, sinasala ho lahat ng mga ideas na yan, lahat po ng mga sinasabi natin, ng mga suggestions na yan, ay sinasala po, no? At ang salaang ginagamit natin ay ang salita ang prinsipyo po ng Panginoon, no? Para maging maayos po. When we consider the church as the body of Christ and Jesus is the head of the church, o hindi po si pastor, hindi po yung mga leaders, kundi ang pagkilala po natin, ang Panginoon ang ulo. So siya yung nandun yung brain, nandun yung utak. Kaya ang role lang ng mga leaders, ang role lang ni pastor ay makinig at maging daluyan, no, nung direksyon ng Panginoon mula dun sa isip pababa. Bilang katawan, tayo po ay susunod lamang sa utos ng Panginoon, ng head. So sa kanya nagpo-flow lahat. Nag-emanate sa Panginoon, Panginoong Jesus, ang lahat ng authority, lahat po ng direksyon, lahat ng command, ng word, sa kanya nanggagaling. So ang gagawin lang natin ay maging good listener sa Panginoon, sa tinig ng Panginoon, sa direksyon ng Panginoon, and good executor din po tayo. Tayo po ay susunod, magaling sumunod sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Now, sabi po natin last Sunday na ang paglilingkod po natin ay hindi sa ating mga sarili, kundi ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa biyaya niya. No? 1 Corinthians 15 verse 10. Ang biyaya ng Diyos, the grace of God is not in vain. It is not I, but it is the grace of God that is with me. No? Sabi po sa 1 Corinthians 15:10. Kung tayo po ay nagkakapaglingkod, yun po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi nga po natin, hindi tayo naglilingkod para ma-save, to earn our salvation, because in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaligtasan po natin ay biyaya ng Panginoon. It is a gift of God. Kung ito ay gift ng Panginoon, hindi mo yan pinaghihirapan. Hindi mo yan pinagtatrabahuhan, kundi yan po ay regalong ibinibigay ng Diyos sa atin. Pag sinabi natin grace, it's unmerited favor. Ito ay something na hindi po natin ini-earn, but it is freely given by God. Kaya sabi doon, not of works, lest any man should boast. Hindi ito mula sa ating mga gawa, upang ang sino man po ay walang maipagmalaki sa atin. No? Kaya doon sa heaven nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi ho tayo magbibilang ng trabaho natin sa Lord na magmamalaki tayo doon na, Lord, dami kong nagawa, dami kong na-accomplish para sa iyo. Ito, napalago namin yung simbahan, dami naming taong nadala. Grabe, pagod na pagod kami, ganun. Wala ho tayong maipagmamalaki sa Diyos ng ganun. Tingnan po natin ito. Gusto ko idagdag itong passage na to. Sa Matthew chapter 19. Ito po yung kwento ng the rich young ruler. Alala niyo po yun? Yung merong lumapit sa kanya na isang mayamang tao na nagtatanong kung paano maligtas. At ang ending po noon ay sabi ng Panginoon sa kanya, kasi natupad na raw niya lahat ng mga sinasabi sa kautusan eh. No? Sabi ng Panginoon, may kulang pa. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ari-arian, ipamahagi mo, at sumunod ka sa akin. Nung narinig po niya ito, siya po ay malungkot na umalis. Sapagkat ang sabi po doon,
ay napakayaman po, napakayaman ng taong ito. Kaya sabi nga po ni Jesus doon na mabuti pa ang kamelyo ay makapasok po sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya tingnan po natin ito, sabi. And Jesus said to his disciples, verse 23, "Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven." Hindi sinasabing impossible, kundi with difficulty. Mahirapan po sila. Yung mayayaman, mahihirapan. Hindi sinasabing imposibleng makapasok ang mayayaman. Hindi ho ganun ang pagkakasabi, kundi ang sinasabi po, with difficulty. Kasi may balakid, may malaking balakid yung kayamanan nila. No? With difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Yung eye of a needle po dito, hindi po ito literal ha. Ito po ay isang gate, no? Kasi doon po sa Israel, no, ay merong pong mga malalaking gate. May mga main gate. Yung main gate na yon, kung kayo po ipapasok sa mga subdivision, ayan, o kaya yung mga condominium, 'di ba? Merong pong daanan para sa mga vehicle, right? So may guard, tapos merong main gate na malaki para pasukan ng mga sasakyan. Tama? Pero doon sa may dalawang gilid, may pasukan ng tao. Tama? O kaya doon sa isang gilid, may pasukan ng tao na maliit. Yun po yung sinasabi na eye of a needle, ang tawag po nila doon. Kasi paggabi na po, no, isasarado na po yung main gate. Ngayon, kung meron pa ring mga papasok para makontrol nila yung pasok ng mga tao, ang bukas na lang po na naiiwan ay yung maliit na pintuan na ang tawag ay eye of the needle. Ngayon, alam natin na nung panahon, ang kanilang means of transportation, bukod po sa karwahe, yung mga kalesa, no, eh yung kamelyo, isa po yan sa means of transportation. So yung kamelyo po, pwede po siyang kargahan ng mga bagahe nila. Okay? Pwedeng sumakay doon yung tao, o kaya nilalagyan nila ng saddle kung saan nilalagyan nila ng kanilang mga bagahe. Ang ginagawa po nitong kamelyo na to para magkasya siya doon sa butas, doon sa pintuan, yumuyuko po yan. Lumulod po yan, no? Yan po, at tinatanggal yung mga para magkasya po siya doon sa tinatanggal yung mga bagahe para makapasok po yung kamelyo. Ganon po kasi ang picture no? Eh yung mga mayayaman, ayaw tanggalin yung mga bagaheng kayamanan Kaya nahihirapan silang pumasok sa kaharian ng langit. Kaya kino-compare sila, buti pa yung camel, no, willing na aalisin muna yung mga bagahe para lang magkasya siya doon sa pintuan, sa gate. So, hindi imposible pero may balakid, may hindrance at yun yung kayamanan nila. Verse 25, when the disciples heard this, they were greatly astonished. Nagulat po sila sa winika ng Panginoon, saying, "Who then can be saved?" Who then can be saved? Sino maliligtas? Alam nyo, itong pagkagulat nila ay meron ding kinalaman sa ideology ng mga tao nung panahon na yon. Naalala nyo si Job? Di ba yung mga kaibigan ni Job, inaccuse siya na makasalanan siya. Okay? Dahil naghirap siya. Tama? Namatay yung mga anak niya, tapos nakuha ng mga bandido yung nila yung kanyang mga alagang mga hayop, which nung time na yon, ancient time, yun po yung kayamanan nila.
Doon po mini-measure ang wealth ng isang tao. Sa dami po ng mga cattle, camels, horses, yung mga alagang hayop, yun ang sukatan ng kayamanan nila nung time na yun. So, nakita natin na nung naghirap po si Job at dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan, ganun po ang accusation nila kay Job. Job, no, wag mo nang i-maintain yung sinasabi mo na righteous ka, no? Sabi nila. So, they accuse Job of committing great sin against God, nagkasala ka sa Panginoon. No? Kasi, ang pananaw ng mga tao noon, ang kayamanan, kasi, tingnan nyo ha, mula kay Abraham, Isaac, Jacob, yung pabor ng Diyos, yung blessing ng Panginoon, ay makikita mo in material and sabi nating financial, no? Dahil sa wealth nila, doon sa possession nila, in abundance, doon mo makikita yung pabor ng Diyos eh. Abundance, prosperity, rich, wealth. Yun yung ah, sukatan o sabihin natin palatandaan, ebidensya ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng mga lingkod niya nung panahon na yon. So, nadala pa rin yan hanggang panahon ni Jesus Christ. Kaya, pagka mayaman ng tao, parang sinasabi nila na malapit ito sa Diyos o ang Panginoon ay sumasa kanya. Kaya nung sinabi ni Jesus na mahirapan ang mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng langit, nagulat sila. Kasi 'di ba itong mga mayayaman na to, kaya sila pinagpapala kasi ang Panginoon ay sumasa kanila. So papaanong sila pa ang mahihirapan na pumasok sa kaharian ng langit? Binibless nga sila ni Lord. Kaya gulat na gulat sila. So kaya sabi nila, sinong maliligtas? Kung yung mga mayayaman na nga na malapit sa Panginoon, mahirapan silang pumasok sa langit, paano pa kaming mga mahihirap? 'Di ba? But Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. No? Sabi niya, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat ay posible. All things are possible. Tuloy natin. Verse 27. Then Peter said in reply, see, kausap ni Peter si Jesus, pinag-uusapan dito yung sinong papasok sa heaven. Tapos yung mayayaman, mahirapan sila na pumasok sa heaven. No? See, sabi na ni Peter, Panginoon, tingnan mo, we have left everything and followed you. Iniwanan namin ang lahat ng bagay at sumunod kami sa iyo. What then will we have? What then will we have? Anong mapapala namin? Anong makukuha namin, Panginoon? Iniwanan namin lahat ng bagay. Iniwanan namin yung mga trabaho namin. We have left everything to follow you. What then will we have? Siguro nung linggo, nung narinig nyo po yung mensahe, ito yung tanong nyo, no? Hala, sabi ni pastor, ko, ay tagkatanda-tanda ka, nagkanta kuba-kuba ka na, kuba-kuba ka na saan, nagkasakit-sakit ka na, namatay ka na lang sa paglilingkod. Sabi niya. Wala tayong maipagmamalaki sa Lord pagdating natin sa heaven. Sabi niya, what then will we have? Anong makukuha namin sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon? Iniwanan namin lahat ng mga bagay. Ito po ang sagot ng Panginoon. Listen to this very carefully. Baka ganun din po ang iniisip natin. Lord, anong mapapala ko dito? Anong makukuha ko dito? May mga gusto kong gawin sa buhay, may mga pangarap ako. Sinet aside ko, Panginoon. Dapat ngayon, ito, nagsiserve ako sa church. Dapat nga, nag-i-enjoy ako ngayon eh. Itong offering ko na to na binibigay ko, dapat nakabili na ako ng ano nito. Kung iniipon ko lang to, dapat nakabili na ako ng sasakyan eh. Dapat nakabili na ako ng damit o naka-travel na ako eh.
Itong mga offering na 'to mula nung naging Kristiyano ako, iniipon ko lang 'to lahat. Nakabili na ako ng bahay, eh. May bagong cellphone na ako ngayon, eh, 'no? Minsan minsan ho, dumarating sa isip natin yung mga gano'ng kaisipan, 'no? Para saan? Lalo na po sa atin na ang daming sacrifices. It seem na ang dami nating pong sakripisyo, ang dami po nating mga bagay na up to the point sometimes na neglect natin yung sarili natin. Nagkakasakit tayo, napapagod po tayo sa pagmiministry. Para saan? What then will we have? Sabi po ni Peter. At siguro po maraming Kristiyano nagtatanong nito sa Panginoon. At minsan siguro ito rin yung nagiging rason ng tampo natin sa Lord, eh, no? Yung pagod na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos parang walang nangyayari. Parang hindi ako binibless ni Lord. Hanggang ganito na lang ba ako? Kaya minsan may mga Kristiyanong nadudulas. Iyon yung term na ginamit ni yung sa kay Asaph. Research niyo yan sa aklat ng mga awit. Si Asaph, sabi niya, I almost slept. Munti na ako madulas. Because nung kinukumpara niya, tinitingnan niya, kinukompare niya yung buhay niya ng isang manggagawa ng Panginoon kasi Levite si Asaph. No? Levite siya. Nagsiserve siya sa temple. Nung kinocompare po niya yung buhay niya dun sa mga mayayaman, sabi niya, bakit yung mga mayayaman parang careless sila, carefree, sorry. Carefree sila, parang wala silang inintindi sa buhay, wala silang inaalala. No? Pag nagkakasakit sila, may pera silang padoktor. No? They have everything they need. Yung mga bahay nila, ang tataas ng bakod. Gaganda ng mga bahay nila. No? Para silang walang inaalala sa buhay. Samantalang kaming mga naglilingkod sa Diyos. Kasi remember, ang mga Levite, walang inheritance yan, eh. Wala silang lupa. No? Umaasa lang po yan sa yung mga offerings ng mga tao. So nakukumpara niya, sabi niya, bakit ganun, Lord? Kami yung anak mo, eh. Bakit kami yung parang naghihirap? Samantalang yung masasama, ang yayaman nila. Pero silang gumagawa ng wicked. Sabi ni Asaph, I almost slept. Dahil sa inggit o pagkukumpara ko sa buhay ng lingkod ng Diyos sa mga hindi naman naglilingkod sa Panginoon, umuunlad yung buhay. Sabi niya, munti ka na akong madulas. Puti na lang nag-church siya. Sabi niya, nung siya po ay pumasok sa temple, doon siya nagkaroon ng realization. Ay, sabi niya, ito pala si Lord pala ang portion namin. Ikaw pala, Lord, ang kayamanan namin. You are our treasure. Wala kasing pinamana sa kanilang lupa, eh. Ang pinamana sa mga Levite, si God, yung paglilingkod sa Diyos, yung presence ng Lord. Sila yung magdadala ng presence ng Lord. Doon sila, maglilingkod sila kay Lord. And doon yung na-realize namin ko, you are the strength of my heart and my portion forever. Naalala niyo yung kanta na yan? God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yun yung sinabi ni Asaph. Munti ka na akong madulas, pero pag pasok ko sa church, yung umattend ako ng church, sabi niya, pumasok ako ng temple, doon ko na-realize, God is the strength of my heart. May mga problema man na dumarating, may mga pagsubok man, may mga challenges man, mahirap man ang maglingkod sa Lord. Pero sabi niya, God is the strength of my heart and my portion, my treasure. He is my wealth forever. Hallelujah. So, ano kaya ang sagot ni Jesus? No? Kaya minsan, teka lang, bago ko sabihin yun, no? Kaya may mga Kristiyano na parang minsan nanlalamig sila to the point na tumatalikod pa sa Lord. Niiwan ng ministry. Because nagde-desire sila. Nagkakaroon ng inggit na ganun. Pag nakikita nila yung iba, bakit yung iba, pa-prosper, yumayaman sila? Ako, anak ako ng Diyos, bakit ako ganito?
Kaya minsan mas hinahabol, no? Nag-iiba yung priority ng ibang Kristiyano. Ang hinahabol po nila ay yung mga worldly wealth, yung worldly fame. Niiwan nila yung paglilingkod sa Panginoon at doon po sila pumupunta. They chase for worldly things. Ito po yung sagot ni Jesus Christ. Verse 28, Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive a hundredfold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first." So sabi ng Panginoon, yung mga sumunod sa akin, hindi kayo nawalan. Yung sinasabi nyo na iniwan nyo, may mga iniwan kayo, may mga give up kayo, may mga sinet aside kayo, may mga sinacrifice kayo, hindi kayo nawalan. Because ang sabi ng Panginoon, kapag dumating na siya sa kanyang kaharian, nandun na tayo sa kanyang kingdom, nasa heaven na po tayo, sabi niya, He will make us sit. Gagawin po niya tayong mga rulers. We will reign with Him. No? Generally speaking, no? Siyempre, iba po yung ministry ng mga apostol na to. Pero in general, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, we will reign with Christ. At ang sabi niya po dito, we will receive a hundredfold. Kasi yung mga bagay na iniwan natin dito sa lupa, temporary lang naman yun eh. Di po ba? Yung mga earthly things na maaring sinet aside natin, give up natin para sa Panginoon. Dito lang po yun eh, sa lupa. Pero yung tatamasahin po natin, yung mga blessings po na ibibigay ng Lord sa atin sa kanyang kingdom will be forever and ever. Kaya ang sabi ng Lord, we will receive a hundredfold. Kung ano man yung mga give up natin, sinet aside natin para mag-serve kay Lord, in the kingdom of God, we will receive a hundredfold. And we will inherit eternal life. Yun po yung salvation natin. Mabubuhay po tayong magpakailan-kailanman na ini-enjoy ang lahat ng blessing ng Panginoon sa kanyang kingdom. Kaya ano po yung sabi doon sa verse 30? But many who are first will be last, and the last first. Ang ibig sabihin po niyan, may standard ang mundong ito. May standard ang mundong ito na kung sino po yung mga great, yung mga una sa paningin ng tao ay mahuhuli. Because ang kingdom ng Panginoon, iba po ang standard. Yung sa tingin ng tao kanina, yung sabi natin na, ay, dahil lang ideology ng mga tao noon, ang pananaw ng mga tao noon, yung mayayaman, sila yung blessed, sila yung malapit sa Lord. Ay, hindi pala. Sa kingdom pala ng Panginoon, sila yung huli. Dahil may balakid sa buhay nila. Yung mga poor ang mas nabibigyan ng opportunity. No? Dahil sila yung focus ng ministry ni Christ. Sabi niya, I am anointed. He anointed me to preach the gospel to the poor. Dahil yung mga mahihirap po, wala namang inaasahang ibang kayamanan eh. Kundi sila po yung mas bukas, mas vulnerable po sila sa gospel. Dahil yun po yung hope. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila. So, sa standard ng sanlibutan, may mga nauuna, pero sa kingdom ng Lord sila mahuhuli. Yung mga nahuhuli naman, sila yung mauuna sa kingdom ng Panginoon. So, mga kapatid, hindi pala tayo lugi.
Dito po sa ating workers wanted, huwag po tayong matakot na maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Huwag po tayong matakot na magbigay ng oras, magbigay ng ating substance sa Panginoon. Huwag tayong matakot magbigay ng talento natin, no? Mga kakayahan natin, ipagamit natin sa Lord. Bakit? Hindi ka mawawalan. Sa pagbibigay mo sa Lord, hindi ka nawawalan. Hindi nasasayang ang oras mo, hindi nasasayang ang buhay mo, hindi nasasayang ang mga talentong binibigay mo sa Panginoon. Why? Because sa kingdom ng Panginoon, in the age to come, you will receive 100-fold and you will inherit eternal life. Kaya mga kapatid, paglingkod po tayo sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon, malapit nang magwakas ang sanlibutan ito. At yung pangako ng Panginoon, yung eternal life, iyan po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Doon sa heaven, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ. Ito po ay awarding ceremony. Kapag tayo po ay nirapture na ng Panginoon, na doon tayo sa heaven, magkakaroon po ng awarding ceremony. At doon po ay gagawaran ng Panginoon ang bawat isa ng mga rewards ayon sa kanyang ginawa. Kaya po, yung mga pera natin dito, yung mga kayamanan natin, yung mga pinundar natin, hindi ho natin madadala yan sa heaven, sa kabilang buhay. Hindi ho natin madadala yan. Ang tanging madadala po natin sa heaven ay yung paglilingkod na ginawa natin. Sabi po sa Revelations, no? I think it's in chapter 14, no? Na from now on, sabi po, the Spirit says that from now on, those who died, no? Yung works nila will follow them. Imagine nyo po yun, yung mga ginawa po natin dito ay susunod sa atin doon sa heaven. Kaya po alam nyo po, may standard, may basic na reward, yung eternal life. Lahat po tayo papasok sa heaven, may eternal life ka. Pero alam nyo ba na pagdating natin sa heaven, iba-iba ang quality ng life natin doon. Iba-iba ho ang quality ng life natin. Bakit? May reward may awarding ceremony kasi. Lahat tayo, pantay-pantay, na save tayo, nandun tayo, pasok tayo sa heaven. Pero yung quality of life natin doon sa heaven, iba-iba. Dahil yung mga rewards na ibibigay sa atin ng Panginoon, iba-iba, depende po sa ating mga ginawa. Lahat yun ay sasalain ng Panginoon, itetest lahat yun ng Panginoon. At kung yung pong mga ginawa natin ay nag-stand dun sa test ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 5, no? Bibigyan po tayo ng reward ng Panginoon. Kaya po, may mga crowns na ibibigay sa atin ng Lord, crown of life, crown of glory, crown of righteousness, imperishable crowns. At iba-iba pong kategory yun. No? Merong pong may special award po para sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga shepherds. No? Merong pong reward para doon sa who loved His appearing, yung naghihintay ka sa pagdating ng Panginoon. So, maglingkod po tayo. Kaya nung sinabi yun ni Paul sa chapter 15 ng 1 Corinthians, no? Sabi po niya, your labor is not in vain. Always be immovable, steadfast, no? Always abounding in the work of the Lord. Imbes na yung magbawas ka ng gagawin para sa Panginoon, lalo kang maging masigla, lalo kang maglingkod sa Panginoon, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Because you will receive 100-fold and you will inherit eternal life. Hallelujah. So ngayon pa lang binabati ko po kayo. Congratulations, brothers and sisters. Magkita-kita po tayo sa kaharian ng Panginoon. At let's be excited sa mga rewards na ibibigay sa atin ng Panginoon.
Pero lagi po nating tatandaan, it's all because of God's grace. Sabi nga po natin nung Sunday, it is not I, but it is the grace of God that is with me. Purihin po ang Panginoon. So tonight, let's pray po para sa ating church, sa mga concerns po natin para sa ating iglesia. Pag-pray po natin ang mga church departments po natin. Pag-pray po natin, sa nakaraang pong Friday and Saturday, last week, ay nagkaroon po kami ng retreat and planning para po sa mga church leaders natin. At nakapag-plan na po sila ng mga activities, yung mga departments po natin for the whole year hanggang next year, 2027, sa anniversary po natin, 4th anniversary natin. So, ika-calendar po namin yan para susundan na lang po natin yung implementation ng lahat ng mga activities na yan sa iba't ibang departments. So, let's get excited. Pag-pray po natin yan. So, wisdom and guidance for our leaders, new and additional leaders, no? And then, new ministries and yung mga heads po nila. Na pag-pray natin na kapag pinadalan ko po sila ng sulat, ay tanggapin po nila yung mga new position na ito sa new ministries. At kung kayo naman din po ay itatap nila ng mga heads na to, na tumulong para dito sa new ministries na to, ay pag-pray nyo po, no? Kung saan po kayo gagamitin ni Lord. Assimilation of guests in the church, department events for February. So, i-announce po yan sa darating na Sunday. Church discipleship system, Foursquare Journey implementation. Ngayong, ngayong Saturday, no? Saturday ay merong pong Foursquare retreat na gagawin po para sa mga department heads, leaders ng MMSD. So sa lahat po yan ng divisions, at kasama din po ako dyan to help, to assist, kasi tapos na rin po tayo sa retreat dito sa ating church. So pag-pray po natin yan. And then yung mga tribes natin, implement na po ito sa lahat ng departamento. So yung mga kalalakihan natin, UFM, UFW, tas yung mga existing natin sa youth, ay aarangkada po yan pagdating ng March. Pero itong February ay mag-start na po ang mga leaders muna ng implementation ng ating Foursquare Journey material na ipapasa naman po namin sa mga tribes by March. So pag-pray po natin yan. And then evangelization of San Juan City, yung 7 Pillars of Society, pag-pray po natin yan na magkaroon po tayo ng outreach sa mga yan. At dito po sa ating barangay, sa Barangay St. Joseph, nakalimutan kong ilagay, pero sa Friday po ay magkakaroon po ang Association of Pastors ng Unity Service and Celebration ng Bible Month sa San Juan. At in-invite po namin si Mayor, si Vice Mayor, si Congresswoman, yung 21 barangay chairman ng mga barangay, 21 po yan, and then yung mga police, no? Ito pong si COP, yung Chief of Police po natin, Police Colonel Gantang, Anthony Gantang, and then yung mga iba pa pong mga key leaders ng ating syudad. No, ang guest speaker po natin dito ay si Mayor Zamora mismo. So ilang beses na namin siya in-invite, hindi po namin ma-invite, pero this time siya po ay pupunta. No, kaya yung mga available po sa darating na Friday, pwede po kayong sumama sa akin, no, para ma-witness po natin. Kasi ang gagawin po dito ay i-dedicate po ang ating syudad. Si Mayor po mismo ay bibigyan po namin ng prayer. Siya po mismo ang magbabasa ng prayer na yon to dedicate, to bless the city of San Juan. Kasama po ng mga barangay officials. No, may mga flags po kami ng bawat barangay, 21 barangays na yan, at yung flag ng San Juan at ng Philippines. So, napakaganda po ito na prophetic gesture para sa ating syudad ng San Juan. So, pag-pray po natin yan, na-touch ni Lord yung heart ng ating mga government officials para po patuloy nilang i-honor ang Word of God dito po sa San Juan. And then, kanina po galing naman ako sa parent leaders.
assembly ng four-piece. So tayo din po ay binigyan ng pagpaparangal doon. In honor din po tayo as one of the partner churches ng four-piece DSWD. At nagbigay din po tayo ng inspirational message sa mga parent leaders doon. Kaya magsa-start na uli this year ang family development session. Hawak pa rin po natin ang barangay batis. So hindi ko lang po, hindi lang pa lang po ako updated kung ilan na po ang mga families po na hawak natin kasi may mga gumraduate din po last year. Pero ituloy po natin ito kasi kung alam po ninyo may mga outreaches po, may mga evangelism efforts po tayo na ginawa sa mga four-piece members, and I tell you, ito po ay nagbunga at meron pong mga pamilya na uma-attend na po sa ating church. Kaya tuloy lang po tayo, no? Pag-pray po natin yung mga may sakit, no, nating mga kapatiran. Hindi ko po ma-mention ang kanilang mga pangalan because some of it are confidential. Pero kung may kilala po kayo, kung kayo po ay part ng prayer department at alam nyo po itong mga pangalan ng mga kapatiran natin na may mga sakit, or kahit po in general, no, yung may mga ubo, may mga sipon, no, dahil po sa weather na napakalamig po ngayon. Ako po nahirapan din maligo lately dahil po sa lamig talaga. So, pag-pray po natin yung healing nila. May mga mag-under ko po ng operation, merong pong mga medyo malala ang kanilang karamdaman. So, pag-pray po natin ang kagalingan para sa kanila. And then, finally, let's pray for blessing po sa ating mga ministry partners and supporters, sa mga givers po sa ating church, na sila po, tayo pong lahat ay i-bless ng Panginoon para lalo po nating masupport ang ministry ng Lord. So, the Lord bless you as you pray. Amen. Para po sa lahat ng mga concerns na ito.
How sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. In the kingdom of God, we will just lift our voice and sing, praise God, 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 praise God. We praise you, Lord. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Father, after this life, when we are all in your kingdom, we will praise your name forever. We will give the glory to your name forever. We will give you thanks forever, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for the revelation of your word. Thank you, Lord, for your promises and the assurance, Lord, of eternal life. Father, let us all be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that our labor is not in vain. That in your kingdom, Lord, you will give us rewards. You will give us crowns, O God. Lord, we will store up treasures in heaven and not on earth. Thank you, Father, for your grace. All of these things are because of your amazing grace. We are able to serve you, Lord, because of your grace at work in our lives. Thank you, Jesus. We give you praise. Amen and amen. Patuloy po na nating maranasan ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang biyaya sa ating buhay sa araw-araw. Patuloy po tayong magpanalanginan.
Magkita-kita po tayo sa darating na linggo para sa ating Communion Sunday. Bring your family, no, yung mga friends po natin. Let's commemorate the victory of Jesus on the cross as we partake the Holy Communion. The Lord bless you all.